Nga na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Lunes. Tulo ka mga batanon patay human mibangga ang gisakyan sa trailer truck. Amahan patay, anak kritikal human gipusil sa usa ka ex-convict. Paggamit sa mother tongue isip medium of instruction dili na required. Og halos 3 pesos matag litro nga pag-usbaw sa presyo sa mga produktong petrolyo ipatuman ug mga adlaw. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merandina. Tulo ang namatay sa disgrasya sa lungsod sa Pinamungahan niadtong weekend sa panagbangga sa auto ug trailer. Sa usa ka video, makita pa ang giung paspas nga dagan sa auto sa wa pa mahitabo ang aksidente. Ang report ni Nico Sereno. Di na maitsura kining pula nga auto human madisgrasya kadlaw niadtong Sabado sa may barangay Tahaw sa lungsod sa Pinamungahan. Ang auto paingon sa direksyon sa lungsod sa Aluginsan. Mibangga sa trailer o prime mover sa pikas direksyon nga paingon unta sa Toledo City. Gingong mikawat sa kaatbang nga lane ang auto sa wa pa miigo sa nagpadong nga prime mover. Sa investigasyon sa kapulisan, gikan sa imnanan ang sakay sa auto ug padung unta kuhaon ang hinigugma sa usa ka sakay niini. Prior sa incident, doon ang say kanang nakuha nga CCTV sa prior sa incident, kusog din siya ang dagan. Kusog yung dagan. Sa CCTV niya, yung kato, may inapoy sila. So, kung ekma, ako, doon na sila, kasi may kusog dyan. Samtang kini ang kuha sa social media post sa usa sa mga sakay sa auto sa wa pa mahitabo ang aksidente. Makita dinhi ang ilang dagan sa wa pa ang disgrasya. Naakoy mga mobile patrollers anang tungura nga nagrubing na overtikan aning mga biktima na disgrasya ba. Tanaw nila kusugit kayo, overtake niya murag kuha na gid ba, sigsag ng dagan. Katong dito sa Kabituunan, Toledo, naman ko gihaya dito niya nag-tent na sa kalsada ba. Na accordingly natapsingan po nila. Patay diha-diha ang driver sa auto, usa ka 20 anyos nga aeronautics student ug iyang kauban nga 18 anyos. Samtang gikumpirmar sa kapulisan, nakabsansab sa ospital ang laing pasahero niini, usa ka 22 anyos. Gihold una sa police station ang driver sa prime mover. Apan matod sa PNP, ang ato ang investigator wala pa may nakita pod nga liability on the part sa driver sa prime mover considering nga diha man siya sa sakto gid niya nga lane niya. In fact, ang katong na may nakita pod na may mga katong sa sir katong skid mark. Pahimangno sa mga otoridad nga magmatngon sa pagmaneho ug dili lang gyud mag-drive kun nakainom. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Patay ang 46 anyos nga amahan ug kritikal ang kondisyon sa iyang 24 anyos nga anak. Human sila po sila sa managlahi nga lugar sa barangay Uwak sa lungsod sa Asturias ug sa barangay Kantuod sa lungsod sa Balamban. Ang suspisado sa pagpamusil ang uyab sa manghud sa asawa sa biktima nga usa ka ex-convict. Matod sa hepe sa Balamban Police Station, Police Lieutenant Colonel Julius Garcia nga unang gipusil ang amahan sa gawa sa ilang panimay sa lungsod sa Asturias. Gitabang kini sa iyang asawa ug sa 24 anyos nga anak. Gidali pagdala sa tambalanan diin ang asawa ang nagmaneho sa motor. Matod pa nakit-an sila sa suspitsado, hinungdan nga gisundan ug gipamusil. Naigo ang anak sa iyang ulo, hinungdan nga natumba sila. Gidali pa unta pagtabang ang mga biktima apan dead on arrival ang amahan ug gibalhin sa tambalanan sa Cebu City ang anak. Personal grudge ang gitan-aw nga motibo sa krimen. Human matod pa supak ang mga biktima nga nagkauyab ang suspect ug ang manghud sa asawa. Usa sa giung rason kay ex-convict ang maong suspitsado. Padayon pang gipangita ang suspitsado. Kanang atong suspect, ang iyang uyab igsuon sa asawa sa biktima. O niya kanang atong suspect kay naa naman ni siya record na preso sa diri sa una nato sa Balamban. Mao dili sa murag dili makadawat sa pamilya na giuyab niya.
Napu kabuan na apan wa pagyud maswelduhi ang kapin sa gatos ka mga trabahante sa Barangay Umapad, Mandaue City. Tungod kay wa mapirmahi ang ilang payroll. Ang dugang detalye ay pinaagi sa live report ni Nico Sereno. Nick? Yes, may naputos o nalubong na gyud kuno sa utang kini mga empleyado sa Barangay Umapad nga napu kabuan ng wala na sweldoan. Gipamutangan og mga placards ug karatula ang Umapad Barangay Hall. Minsahi kini sa mga trabahante nga napu kabuan na nga wala makadawat sa suhulan. Kanus apa man gyud kuno sila masweldoan, labi na karon nga wa na gyud kuno sila'y mautangan. Perting putos na, bulit na gisutang. Mahilak naman gani, Sir Nick, igatubang nila ko taon. Wala na yung manukol mo pautang nila. Maugid nila istorya din ako. Taghan ko na tayo kanang maningil nila. Gumikan kini sa problema sa budget sa barangay. Wala pirmahi ang payroll alang sa moabot 120 ka mga empleyado. Matod sa kapitan, doon na opinyon ang DILG Mandaue nga mamahimo nang i-release ang honorarium. So pag Friday among session, ako kung present nila, ihatag na ko nila. Di man sila mabasa. Sa mo ito kalangan, kailan pa sa dihan. Mabutawin ko nila nga, mabanin yung servisyo tinut-anay. Sa ilang bahin sa Mandaue City Government, dunay ubang mga empleyado sa maong barangay nga gi-absorb sa dakbayan. Dunay pipila ka mga city officials nga mihatag sabog ayuda sa mga apektado. Wala lang ginagunahon na ba nga gitrabahoan man na, no? It's not about political nga punto na. Ang point na is gitrabahoan na sa mga tao, no? Gigastuhan na og singot og oras. May isip tubag ning maong pasangil og alegasyon mihatag og statement karong hapon ang chairperson sa Committee on Budget sa Sangguniang Barangay ug gipasabot niini nga buwan sa Setyembre na pirmahan og giaprobar og gi-concur na nila sa council ang sweldo alang sa mga trabahante. Apan ang pangutana karon kining mga sweldo before sa buwan sa Setyembre nga mo'y gipaningil sab sa mga trabahante kay gitrabahuan man nila. Matod niya sa local government code wala kuno gi-prescribe kining retroactive nga paghatag sa sweldo ug kini karon ang gitinguha nila nga makapangayo og laing opinyon ngadto sa DILG kun unsay pamaagi aron ma-settle kini kay kini man ang gipaningil sa mga trabahante kay taas-taas sa kadto nga panahon gikan Enero pa nga wala sila nasweldoan sa ilang pagpanerbisyo sa barangay. May Kasayang Nick no kung di na mahatag pero Nick ang pangutana mutkuan ba ni kaning wa ba maapektuhi ang dagan sa serbisyo diha sa barangay? Kaya itong bago pa ginumigawas ang issue may nga mga pipila ka buwan nga wala masweldoan kining mga empleyados kini sabgyud kuno ang gihandle og ayo sa barangay affairs tungod kay medyo apektado gyud kun pananglit koleksyon sa basura kining mga gamit sa nga panginahanglan sa operational concerns sa barangay apektado gyud mao ang barangay captain nangayo ni siya og abag sa City Hall kabahin niini pananglit gasolina sa ilang mga sakyanan, mga trucks ug mga supplies nga gikinahanglan sa barangay. As to the sweldo nining mga empleyado mausab gyud kini ang gikalisda nila kay di man ka pwedeng makatapal all the time ang mga dagkong opisyales pananglit sa syudad niini mao na nga ang mga empleyado may resort na lang sila sa pagpangutang hinuon may aron makasapara sa adlaw-adlaw nga panginahanglan. Doon ako ni uban nga mga empleyado nga wala na makaagwanta og mihawa og nangita na lang og laing trabaho. Apan dunay uban nga padayon gyud kuno gihapon matud sa kapitan nga naningkamot iserbisyo gihapon sa panghinaot nga kasolusyonan na kini ug masweldoan ra sila sa umaabot. May Okay, daghang salamat Nico Sereno. Adunay dili maayong balita alang sa mga motorista. Karong simana gikatakda ang pagpatong sa mas taas nga aumento sa presyo sa produktong petrolyo. Kini na ang ikaupat nga semana sa sunod-sunod nga aumento alang sa diesel samtang ikatulong semana usab alang sa kerosene. 2 pesos and 65 centavos nga aumento sa gasolina, 2 pesos ug 70 centavos sa diesel ug 2 pesos and 60 centavos usab ang aumento sa kerosene ang ipatuman sa Chevron, Sea Oil ug Shell sugod sa alas 6 sa buntag ugma adlaw Martes. Susamang aumento usab ang ipatuman sa clean fuel alas 4:01 ugma sa Martes, Oktubre 15 sa hapon. Gawas lang sa kerosene nga dili lakip sa ilang gibaligya. Gipahibaw sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau nga ang kasamok sa tunga-tungang sidlakan ang
pagmeno sa produksyon ug ang wala ma-schedule nga refinery outages ang gitumbok nga hinungdan sa big time high. Paghatag og prioridad sa climate impact sa air transport ug pag-umol og independent Aircraft Accident Incident Investigation Authorities ang pipila sa mga gisgutan atol sa 59th Congress sa Directors General of Civil Aviation Asia and the Pacific Region. Ani ang report. Ania karon sa Sugbo ang kapin sa 300 ka mga delegado gikan sa 37 ka mga states ug 15 ka mga international organizations. Si Civil Aviation Authority of the Philippines Director General Captain Manuel Antonio Tamayo sa iyang opening remarks mipasigarbo sa gihimo sa kaap nga kabahin sa regulatory framework ang mga sustainable alternatives. We are proud to be one of the first ICAO member states in the region to voluntarily participate in the carbon offsetting and reduction scheme for international aviation. Usa sa iyang gipasigarbo ang pagkaangkon sa Mactan Cebu International Airport sa Level 1 Mapping Airport Carbon Accreditation karong tuiga. Samtang si Department of Transportation Secretary Jaime Bautista mipasigarbo usab sa 53 ka mga airport projects lukop nasod nga matud niya na humana itandi sa 17 ka mga proyekto niadtong Hunyo 2022 nga tinguha aron mapalambo ang air transport infrastructure sa nasod. More than 50 airports have been improved, no? Also kasama din diyan yung mga ginagastos ng private sector, no? Yung privatization, the improvements that will be brought about by the privatization, kasama yan doon sa mga amount na binanggit natin. Samtang ang ICAO President nga si Salvatore Chiquitano, midasig usab sa mga Director General pag-umol og Independent Aircraft Accident Incident Investigation Authority. Kini aron mapaligon pa ang natad sa seguridad sa air transportation. Currently, only 40% of APEC states have such authorities. I strongly urge the remaining states to establish those bodies or considering delegating these responsibilities to regional organizations. Sa pagkakaroon, wala pa'y giluwatang pamahayag ang kaap sa resulta sa investigasyon sa nahitabong pag-overshoot sa usa ka eroplano sa Korean Air sa Mactan Cebu International Airport niadtong Oktubre 23, 2022 o magduha ka tuig na ang milabay. Meron na tayo, pero hindi ma-release. Because we are waiting for the inputs coming from Airbus, FAA, IASA, and so on. May kulang pa eh. May kulang pa. Pero more or less, alam na natin kung ano nangyari. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Sa Talisay City, tulo ka mga batang na nag-edad og 11, 12 ug 13 anyos nga nalambigit sa pagpanglungkab sa usa ka tindahan sa Barangay Manipis, ang benepisyaryo sa bago lang gilusad nga First Project Salute sa Talisay City Police. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Giangko ning tulo ka mga bata, duha lalaki ang usa babae. Nga niadtong Setyembre lang nahitabo ang ilang pagpanglungkab sa usa ka tindahan sa Barangay Manipis. Kining 11 anyos nga batang lalaki mo matud pa milungkab ug mikawat sa kapin 400 pesos nga halin. Kausa ba to? Kunyaw, nasakpan ka. Sa may gibati ni mo ato. Nagkuhan ko, nag-uol ko ato, diba? Giyon unsahon ta nimong kwarta unta? Gibaon rin ako. Samtang kining laing duha ka mga bata mo ay gingong lookout sa pagpanglungkab. Ilang gipasabot nga nadala lang sila sa laing batan-on nga ilang kuyog nga sa pagkakaroon ana sa Regional Rehabilitation Center for Youth kun RRCY o sa ka DSWD run facility sa Argao. Ang kuyog na mo kay mamaligyag shabu. Nakabaw ka? O, kadugay na may kabaw ato niya. Hindi na wala ka na ato. Wala. Pero sa may magibati karon? After ato. Kuyawan. Nya mo usap pa ka. Dili na. Ang tulo na lakip sa 50 ka mga batanong nag-edad og 9 anyos hangtod sa 17 anyos nga nag-unang benepisyaryo sa bagong gilusad nga Project Salute sa Talisay City Police. Sagad sa mga batanon nakalapas sa curfew ordinance kapila ka higayon. Samtang ang uban giilang ang mga children in conflict with the law.
lakip sa ipaubos sa session ng ilang mga gidikanan. Susunod sab kun kinsa sa mga gidikanan nga mapaubos sa livelihood program ug sa maong mga batan-on alang sa education assistance aron malikay sila sa paghimo sa kadautan. We are more focused not on punishment but we focus on how we will be guiding them, no, para maging responsible na youth dito sa ating mahal na syudad. This is a classic example of a community service-oriented policing. Mag-undergo na po sila ng mga interventions na identify natin. So, magkakaroon po sila ng mga sessions na banggit natin on how we will, para mag-guide po natin sila to be responsible. Not only for the child, including po yung parents. Na yung mga stakeholders ng kapulisan, ng DSWD, kay kung unsa interventions angay buhaton, do we talk to the parents if there are, kung naiaway ang pamilya, maka-intervene bang DSWD, o naa sa mga stakeholders just in case wala na yung pamilya na mo take care ng mga bata. Pinikanan, tuwa sa BGM, tuwa sa jail, or namatay, sa kasagalan mo na sila. So, niingon ko ni Mayor kay, swerte yun kaayon niya sa Talisay. Ni ko Mayor naaman tayo, gitawa ko, alternative home care. Naa si Ma'am Jeanette Dire sa RACC. Niabag sa Talisay City Police ang CSWS, mga gadfocal ug mga stakeholders aron mahatagan og katumanan ang programa. Mipirma sila sa commitment wall atol sa paglusad sa programa ganihang buntag aron masiguro nga mulungtad ang programa ug masundan ang paglampos sa kabataan nga moy ugma sa nasud. Uban ni Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Dili pa makonfirmar sa National Bureau of Investigation NBI-7 kung laki pa sa 38 ka mga foreign nationals nga nakustudiya sa kapulisan sa lungsod sa Moalboal ang mga nanag-iya sa 3 ka Indonesian passports nga nakuha nila sa vault gikan sa usa ka pogo hub sa Barangay Agos ni Dakbayan sa Lapu-Lapu. Nakig-alay na usab sila sa ilang counterpart mahitungod niini. Samtang padayon ang ilang koordinasyon sa Bureau of Immigration ug sa Indonesian Embassy sa record sa passport holder aron masuta ang nahimutangan niini. Gituuhan sa NBI nga nakasulod na kini sa nasod ug wala pa makagawas apan tanghaga kung asa sila karon ug kung nganong nakasud kini sa vault sa gitumbok nga Pogo Hub. Miani og lain-laing reaksyon ang pagpahunong na sa mother tongue instruction sa mga eskwelahan. Mao kini ang paggamit sa native language o dinhi sa ato Binisaya aron mo itudlo sa mga kindergarten hangtod na sa grade 3 pupils. Nahimo nang balaod ang kausaban nga gipatuman sa Enhanced Basic Education Act of 2013, particular na sa medium of instruction. Di na ipadayon ang mother tongue ug mubalik na sa naandan. Matod sa mga ginikanan nga among naistorya, nasayo na sila sa update ug gani ni-update kuno ang teacher kabahin ini. Kadaghanan kanila uyon sa kabaguhan kay mas maayo kunong in English ang itudlo sa mga eskwelahan aron maantigo niini ang mga bata. Apan sa iyang bahin, ang konsehal sa Mandaue nga chairperson sa Education Committee lahi ang opinyon kay mas gusto niyang Binisaya gihapon. Na agyo lisod kaayo nga Bisaya nga lisod kay sabton. Laglom na kaayo ba? Ya murag lisod na kay namo sabton. Kay wala biya namo nga ginagamit. Mas nindot yung English kay mas makaton si. Mas nindot magiga ng English kaya para ang utok sa bata murag mo kuan siya ba. Kay Bisaya mo mao magyapon. I am in favor of continuing the use of mother tongue kay as also an instructor especially in schools masayon magud masabtan sa mga bata especially kindergarten at grade 1, grade 2, grade 3 ang instruction sa teachers using the mother tongue. Kamahinungdanon sa pagpaligon sa interoperability sa mga sakop sa Philippine Navy Regular o Reserve Forces na pamatudan atol sa mobilization exercise. Ani ang report. Station 1, all signs, do it. Sa kadagatan sa South Poblacion, Dakbayan sa Naga, gipahigayon ang Amphibious Operations Capability Demonstration, ang usa sa mga highlights sa Mobilization Exercise 2024 nga gipasiugdahan sa Naval Forces Central. Gisalmutan kini sa mga sakop sa Philippine Navy Reservist, gikan sa Naval Forces Reserve Center Eastern Visayas ug Philippine Navy Surface and Air Assets sama sa BRP Apolinario Mabini, BRP Batak, BRP Filipino Flojo, Beechcraft King,
Air C-90 ug duha ka patrol boat light. Ang amphibious operation usa ka kritikal nga kabahin sa defense strategy sa Philippine Navy. Ilabi na sa paglusad og rapid and precise assaults sa mga enemy targets nga nahimutang sa mga coastal areas. Matod ni Lieutenant General Fernando Reyig, Commander sa Visayas Command, napakita atol sa mobilization exercise ang kamahinungdanon sa mga Navy reservist. Dili lang isip augmentation force, kundi sa nagkadiyang abilidad usab sa mga reservist nga magamit ilabi na kung may mga hulga sa seguridad sa nasod. The variety of activities, of skills, no, of capabilities na naiambag nyo sa ating buong armed forces. Gidasunan usab kini ni Commodore Florante Gagua, Commander sa Naval Forces Central. Mato ni Gagua, ang Kabisayan ang adunay labing daghang Navy reservist. And in fact, dito sa Visayas region, ang pinakamarami ng naval reservists as compared to other regions, dito talaga pinakamarami. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gidismiss sa Piskaliya ang kasong kriminal nga gisangat niadtong Hunyo 20, 2024 batok sa mga opisyal sa Barangay Punta Engaño, Lapu-Lapu City subay sa shipbreaking operation sa naasoing barangay Enero ning tuiga. Naglakip kini sa kalapasan sa Republic Act 1319 kon Anti-Graft and Corrupt Practices Act ug kalapasan sa RA 6713 kon Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Kini human miduso og verified motion to dismiss ang mga barangay officials. Samtang gitugya na sa Visayas Ombudsman ngadto sa sangguniang panglungsod sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang tulo ka mga kasong administratiba batok gihapon sa naasoy mga opisyal sa barangay. Niadtong Miyerkules unta ang pre-trial conference sa sangguniang panglungsod apan giuswag kini sa Oktubre 31 kay wa pa madawat sa konseho ang pre-trial brief gikan sa complainant. Gikatakda usab sa Oktubre 17 ang mediation sa konseho tali sa mga barangay officials ug sa complainant nga kanhinila barangay administrator. Una nang gidenay sa City Council ang tinguha sa complainant nga masuspenso ang mga barangay officials samtang gihusay ang administrative case. Galibog yun nga nung niabot sa ingani nga punto nga naay criminal case, naay administrative case. Usa ni sa mga nakahasol namo pero amo lang yung tubagon aron mahatagan og saktong linaw ang maong isyu nga ilang gipahamtang namo. Walay nasingpatan nga daotang panahon o bakha bagyo ang pag-asa apan makasinati gihapon og mga pag-uwan ang pipila ka bahin sa nasod. Epekto kini sa shear line o ang pag-abot sa bugnaw og init nga hangin gikan sa kadagatan sa Pasipiko. Sa kasayuran sa Metro Weather adunay dakong tsansa nga makasinati og katag-katag nga pag-uwan ang Samar, Leyte Provinces, Cebu ug Bohol ilabi na inig ka gabii. Malampuson ang Halad Inasal Festival sa Talisay City gahapon. Samtang pipila ka daan sa naasoy dakbayan ang siradan ugma atol sa adlaw sa fiesta. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Ang tigi sa Halad Inasal Festival ang usa sa highlight sa kapistahan sa dakbayan sa Talisay. Malinawon ug malampuson kining napahigayon gahapon nga gisugdan sa street dancing gikan sa tubangan sa Santa Teresa de Avila Church padung sa atbang sa bakanting luna sa Talisay City Hall. Dinhi na usab gihimo ang ritual showdown. Ang 22 ka barangay gi-cluster ngadto sa 5. Bongga, colorful ug mga bag-ong konsepto ang mga gipakita sa Batan-ong Talisaynon nga mao'y nakigtigi sa Halad Inasal Festival. Makita gyud sa mga tawo nga ni level up gyud, grabe ka bongga, and then with the intercession of Santa Teresa, nindot kay ang weather. Ang winning concept gahapon, kauyon kay si Mary, dool gyud din siya nako pagkita siya, uy nindot ka, uyon ko ani na potential for our Pasigarbo.
Yes, ang kuan lang, ang team lang yun atong nakadaog gahapon is ang inasal sa Talisay for all occasions. Ganihang buntag gihimo usab ang traslasyon o fluvial procession sa kadagatan sa poblasyon o silingang barangay. Gatusan ka mga motorbangka ang nisalmot. Karong hapon himon usab ang foot procession diin sirad ang dan sa mga sakyanan palibot sa simbahan nga moy rota sa prosesyon. Samtang ugma nga moy adlaw sa piyesta, pabiling sirado ang mga dan palibot sa simbahan gikan pa lang sa buntag hangtod na sa gabii. Ug sugod sa alas 5 ugma sa hapon, sirado usab ang southbound nga dan sa Cebu South Coastal Road gikan sa San Isidro Junction padung sa Calmar Junction. Og mahimong two-lane ang northbound nga dan. Hinungdan nga gipaabot ang paghuot sa trapiko. Tungod kini sa himuong grand concert, gipaabot kapin sa 15,000 ka mga tao ang mosaksi. Manawagan lang ko sa ato ang mga trabahante, atong mga motorista, katong dunay mga biyahe, labi na gyud og katong dunay mga biyahe paingon sa south. Muhangyo lamin nila nga iplano daan ang inyong mga lakaw. Gawas nga ubay-ubay ang mga tawo nga mananaw, makakos gid sa og traffic tungod kay amo mangpugnan ang mga sakyanan unya among patabukon ang mga tao. Ang nagmodular karon ang nagperform sa Halad Inasal Festival yesterday. Then nagsabot sa mi sa DepEd na tomorrow all students in the public elementary and high schools, modular lang ilang klase para they can spend time with family and even go to church, most likely ato sa poblasyon ni Santa Teresa. Daghan kay kalingawan ng fiesta, daghan kita gibuhat na kalingawan ng gobyerno, but at the end of the day, let's not forget the reason why we celebrate and have entertainment. It's because to thank Santa Teresa for all the blessings we have received. Uban ni Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Mandawi City LGU andam nga mo pa-repair sa mga eskwelahang nahiagom og minor cracks tungod sa linog karong bag-o. Pasabot sa City Administrator, magamit ang Special Education Fund alang niining maong katuyuan. Nag-agad ra hinuon sila sa rekomendasyon sa mga engineers sa mga himuong pag-ayom-ayom sa maong mga building. Nakig-alay na usab sila sa DepEd diini. Kahinumduman may pipila ka mga minor damages nga natala tungod sa linog nga mitay og haduol sa Camotes Islands, pipila ka semana na ang nakalabay. They are looking into it unya naaraman po'y budget ang ato ang Special Education Fund. If ever we will start already the repairs. So for now nanato sila i-report nya ilahan natong na-report sa school board. Mas nagkainit pa ang duwa sa basketball hardcourt sa NCAA Season 100. Kinihuman nagpabiling nag-una sa team standings ang Benil Blazers. Nakatala na og 8 ka mga daog ang Benil Blazers human gipukan ang San Sebastian Golden Stags sa score nga 91-85. Giila nga best player si Ian Torres nga adunay 13 points, 4 rebounds ug 3 assists. Samtang sa duwa tari sa Perpetual Altas ug Letran Knights, nakaangkon ang Perpetual Altas ug kadaugan sa score nga 71-61. Best player si Chris Pagaran nga nakatampo og 19 points, 5 rebounds, 2 assists ug 1 block. Ug mga adlaw magkaharong ang LQ Pirates versus San Beda Red Lions ug EAC Generals versus Mapua Cardinals. Matanaw ang ilang duwa sa Heart of Asia sa alas 11 sa buntag samtang sa alas 12:30 ang ikaduhang duwa. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibuk ang puwersa alang sa mas na komisyon, mas halapad nga pag-alagad sa nason. 72 ka adlaw na lang, Pasko na. Maayong hapon mga kapuso.